DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Inesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Unboxing MXV Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Aras sa buong Pilipinas, 9 na minuto na makalipas ang 6 ng umaga. Kahit araw ng pahinga, balita pa rin ang nangunguna. Sasamahan ka ni DZRH Ace Reporter Val Gonzales. Linggo-linggo, pagsapit sa umaga, Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Ay! Ngayon ay araw na naman ho ng linggo. 22 na ho tayo ng buwan ng Marso taong 2026. Ako po ang inyong lingkod sa pagbabalita ko po si Val Gonzales. Samahan po ninyo ko hanggang mamayang alas 7 ng umaga dito lamang sa Mega Balita Linggo. Ay, napansin ho ba ninyong pakainit na ho ng panahon? Sing-init ho. Sing-init ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Pang ilang linggo na ba natin ito? Pangatlo na, mag-iisang buwan na ho tayo sa ganito hong klase ho ng pagkaramdam at pagkamuhi natin sa negatibong epekto ho ng walang humpay na pagsirit sa presyo ng produktong petrolyo, bunsod ng bakbakang Amerika-Israel laban ho sa bansang Iran dyan sa Gulf region. Dito natin nakikita Dito natin nakikita yun pong ika nga ay dilubyong dulot pagka nagmamahal yung presyo ng gasolina. Kaya nga ang sigaw ng karamihan nasan na yung campaign promise na isusulong yung paglikha ng napakarami daw na mga renewable energy sources
Ayan ho tayo eh. Diyan natin nakikita no ha. Kaya lang yung mga renewable energy nangangailangan pa rin ng langis eh. Kaya talagang hindi ho tayo makakaligtas. Pero makatutulong kung marami ho tayong mga pagkukunan ho ng enerhiya na lesser o mas kakaunti ho yung paggamit ho ng fossil fuel, ng gasolina, ng produktong langis. Pero nung eleksyon, meron hong campaign promise ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na susuportahan yun hong paggamit ng renewable energy. Alam naman natin, alam ko maraming mga proyektong isinusulong, kaya lang parang hindi natin pa maramdaman. Kailangan pa siguro yung mas marami pa para nang sa ganun hindi ho tayo nakadepende lamang lagi dyan ho sa produktong petrolyo na kapag ka ho nagmahal, ay nako, ang sipa ho nito ay hindi lamang ho sa isang bansa, kundi sa buong mundo. Ganon ho kalupit, ganon katindi. Yun pong nagiging epekto, negatibong epekto kapag ho nagmahal ng nagmahal. Yun pong presyo ng gasolina, presyo ng krudo, ng petrolyo na nagbabanta na naman hong hahagupit, sisirit etong susunod hong linggo. Araw ho ngayon ng linggo. Dapat tayo ho'y pakape-kape, parelax-relax lamang. Pero minsan hindi mo ho magagawa ho yan Lalo na kung yung pong palabigasan medyo nag-iingay na. Kasi kapag ka ho ang palabigasan, pagka maingay na, matunog na. Kung tayong iyong palabigasan, lalagyan ho ng bigas, pagka yun ay naririnig mo na at kailangan mo nang itaktak, di ibig sabihin kailangan mo nang bumili. Paano ka nga naman makakapag-relax kung ang negatibong epekto ho ng mahal na presyo ng gasolina ay ramdam na ho. Ramdam na hindi lamang ho ng mga mahihirap na sektor, kundi lahat na ho tayo. Lahat na ho tayo. Kaya nga yung iba nung maglabas ho kahapon ng statement ang bansang Amerika na medyo naaatim na raw nila yung kanilang objective at mukhang magbabawas na ho ng kanilang pwersang militar dyan ho sa bahagi ng Middle East. Mukhang sana makita na natin sa susunod na mga araw, hindi ho sa susunod na linggo. Itong susunod na linggo ho, nagbabanta pa rin ho yung mataas na presyo. Hindi o nagsisirit na presyo ng produktong petrolyo. Sana magkaroon na ho ng epekto sa susunod na mga araw. Yun hong statement ho ng bansang Amerika na magbabawas na sila ng kanilang armed forces dyan ho sa bahagi ng Gulf region. Na ang Gulf region, ang gitnang silangan ay ang isa ho dun sa pinakamalaking pinanggagalingan ho ng supply ng gasolina sa buong mundo. Yun pong epekto ho nito, hindi lamang po dito ho, hindi lamang ho dito ho sa Pilipinas. Yan ho ay buong mundo. Mega Balita Linggo. Ngayon ay narito na ho ang ulo ng mga nagbabagang mga balitang sinubaybayan ng DZRH News sa nakalipas na 24 oras. Mega Balita Linggo. Mega oil price hike asahan na ngayong linggo.
Mega Balita Linggo. Department of Agriculture tiniyak na sapat ang supply ng pagkain sa buong bansa. Mega Balita Linggo. Singil sa kuryente, posible pang tumaas ngayong summer. Mega Balita Linggo. Congressman Isidre tinabla ang akusasyon na tumanggap ng suhol para suportahan ang impeachment ni VP Sara. Mega Balita Linggo. 100% na taas singil sa rehistro ng sasakyan, isa daw yang fake news ayon sa Land Transportation Office. Mega Balita Linggo. Bureau of Customs may bagong bidding sa nasamsam na 11 luxury cars sa Marso 27. Mega Balita Linggo. COMELEC muling binuksan ang voters registration sa lungsod ng Antipolo. Mega Balita Linggo. Trimester system ng DepEd dapat munang isailalim sa pilot testing ayon huyan sa Teachers Dignity Coalition. Mega Balita Linggo. Philippine Coast Guard nasagip ang 32 individual mula sa lumubog na bangka sa lalawigan ng Batangas. Mega Balita Linggo. At isang high-value individual sa Davao, Timbog, 7 milyong pisong halaga ng shabu, nasamsam. Mega Balita Linggo. Yan ang ulo ng mga balita't ngayon sa detalye. Kapit na mga motorista. Sino bang sumulat ng balitang are? Bakit mga motorista lang ang pinapakapit ninyo? Yung ibang mga may hawak ng manibela hindi na kumapit Binitawan ng manibela. Don Carlos pobre. Ang sabi ni Don Carlos pobre at ni Kyle Julias, ating executive producers ngayong araw ng linggo, kapit na raw mga motorista dahil kasado na naman ang double digit na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong darating na linggo. Sa pagtaya ng oil industry sources, maglalaro sa 16 hanggang 18 piso ang taas presyo sa kada litro ng diesel, habang 9 na piso hanggang 11 piso naman sa gasolina. Posible namang tumaas ng 15 hanggang 18 piso ang kada litro ng kerosene. Inaasahan na muling uutay-utayin ang implementasyon ng mega oil price hike. Bunga pa rin niya ng gyera sa Middle East at sadsad na halaga ng piso kontra dolyar. Mega Balita Linggo. Samantala sa iba pang mga balita, tiniyak naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa publiko na sapat at matatag ang supply ng pagkain sa gitna pa rin ng krisis sa langis dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Laurel, may sapat na inventaryo ngayon siya lalo na sa mga bigas lalo na sa bigas dahil sa panahon ng anihan ngayong Marso. Pagsisiguro ng kalihim, wala ring issue sa supply ng gulay at imported na baboy sa mga cold storage facilities. Nasabay din aniya ang ani sa mais, asukal at sibuyas na nagpapalakas sa food security ng bansa. Pagdating naman sa presyo, sinabi ni Laurel na maaaring magkaroon ng bagyang pagtaas, bunsod na rin ng gastos sa transportasyon. Pero nung nakaraang linggo, ang sabi ng Department of Agriculture, sabi ni ASEC Arnel Dimesa, ang tagapagsalita ng DA, yung gasto sa transportasyon ay pinag-aaralan na raw ho nila na nasagutin. Pinag-aaralan na nila na magbigay ng subsidy o gawing libre kung di man o gawing may discount kung di mang magawa ng 100% libre yun pong pagtatransport ng mga produktong agrikultura na galing ho dun sa iba't ibang mga lalawigan patungo ho doon sa mga merkado
patungo sa mga palengke o kung saan man yung mga bagsakan. Malaking tulong ho yan kung magagawa ho yun. Ang Department of Agriculture, bawat munisipyo merong Municipal Agricultural Office. Pero mas malaki ang puwersa kung magagamit ho yung iba't ibang mga local government units. Total naman ang LGUs ho, kahit ho dun sa probinsya, ang provincial government. Sino bang makikinabang kung ang aning produkto ng mga magsasaka, kanilang mga constituents na mga magsasaka ay matutulungan? Hindi ba't ang makikinabang din naman ay kanilang mga constituents na mga magsasaka? So maganda siguro yung binabanggit ng DA, si ASEC Arnel de Mesa, kung yan ay makikipagtulungan sila sa mga local government units, sa mga provincial government, ay isama na rin dyan yung Department of Transportation, isama na rin dyan yung pong mga operator ng mga highways, magbigay ng, kung hindi man mailibre, di mas malaki pa kumpara dun sa binibigay na nilang discount dun sa pagdaan sa mga highways, sa major highways, sa toll, babaan yung binabayad. Dahil ho dun sa pinagsama-samang effort na yan, di nakabawas ho doon sa gastusin, gastusin ho sa transportasyon, at posibleng hindi ganun kataas ang maging epekto, at makikinabang na kung tutulong ang provincial government, tutulong ang katuwang national government, makikinabang yung mga magsasaka doon sa kanayunan. Ang tawag ko dyan yan ho yung whole of government approach. Mega Balita Linggo. At sa kaugnay pa ring balita, tuloy naman ang pamamahagi ng fuel subsidy ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa mga mangingisda. Ayon sa DA-BIFAR, gagamitin nito ang natitirang pondo habang pina-finalize pang kasunduan sa Development Bank of the Philippines o DBP. Sa ilalim nito ay nasaan ang 50 milyong piso pang karagdagang pondong ibibigay sa 150,000 mga mangingisda sa buong bansa. Binigyang din ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na layunin ng programang maituloy ang hanap buhay ng mga Pilipino at masiguro ang seguridad sa pagkain. Sa ngayon ay nasa 10,000 mangingisda na ang nakakatanggap ng 3,000 pisong ayuda sa gitna pa rin ng krisis sa produktong petrolyo. Mega Balita Linggo. 25 minuto makalipas ang 6 ng umaga, magsasagawa naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng special payout para sa mga tricycle driver na hindi nakakuha ng 5,000 pisong ayuda. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, na may mga lehitimong tricycle drivers na ang hindi napabilang sa listahan ng LGUs. Aniya muling magtatakda ang DSWD at LGU sa Metro Manila kung kailan isasagawa ang special payout. Ano bang sabi ni karagdagang sinabi pa ng magandang tagapagsalita ng DSWD? So batay po doon sa target natin, target beneficiaries for TNVS nasa mahigit 34,000 po yan. Yung meron nga pong mga nagsabi ng mga tricycle drivers na dapat sila ay mapabilang din. So nag-encode po sa system yung mga local government units, and then again, sumailalim yan sa deduplication process, and we will arrange now with the local government units kung kailan po natin isa-serve o magsasagawa ng payout activity para dun sa mga nahuli po na mga subdivision. Hindi po nila kinakailangang mag-alala. Samantala, tiniyak naman ng DSWD na pare-pareho lang na tigli 5,000 pisong makukuha ng mga PUV drivers sa iba't ibang probinsya. Target simula ng payout sa darating na buwan ng Abril. Aniya, paunang tulong lang ito mula sa pamahalaan at ikukonsidera kung kailangan pang dagdagan. Well, pare-pareho po itong 5,000 piso. Pare-pareho po yan dito sa mga
dito sa Kamaynilaan at gayon din po sa mga probinsya o sa mga syudad na pupuntahan din po natin. Ito ay ano lang naman po, pauna na tulong natin kasi inaaral din natin at binabantayan yung sitwasyon. Kasi kung kinakailangan naman na magbigay tayo ng karagdagan, yan po ay ikukonsidera natin. But we will also have to consult our economic managers at iba pang mga ahensya ng pamahalaan para Yan ang tinig ng tagapagsalita ng DSWD, si Assistant Secretary Irene Dumlao. Mega Balita Linggo. Samantala, nagbabala naman ang Energy Regulatory Commission o ERC sa posibleng pagtaas ng singil sa kuryente dahil sa lumalalang tensyon sa Middle East na mataas na demand ngayong tag-init. Ayon kay ERC spokesperson o ERC chairperson Francis Tornino Juan, ang gulo sa Middle East ay posibleng magdulot ng domino effect sa presyo ng coal, natural gas at langis na inaangkat ng bansa. Dahil dito inaasahang tataas ang generation charges na direktang pinapasa sa monthly bill ng mga consumer. Samantala, pinag-aaralan na rin ng ERC ang staggered collection o ang unti-unting paniningil ng pagdagdag ng presyo sa loob ng ilang buwan sa halip na isang bagsakan upang maibsan ang bigat sa bulsa. Pinigpitan din ang pagbabantay sa mga power planta at sa mga electricity spot market upang maiwasan ang anumang manipulasyon sa presyo o price fixing. Mega Balita Linggo. 29 na minuto na ho makalipas ang 6 ng umaga. Muli tayong magbabalik makalipas ang ilang paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy
Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May it be isang mambabatas o dalawang hindi naniniwala sa kakayahan ng mga kabataan, but sa kabuuan naman, dalawa lang silang hindi naniniwala. I'm coming from our advocacy. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Mega Balita Linggo. Nagbabalik ho ang ating balita at talakayan ngayong araw ho ng linggo. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Val Gonzales. 35 minuto na makalipas ang 6 ng umaga. Naghahanap na ng alternatibong mapagkukunan ng langis ang pamahalaan ng Pilipinas. Sa gitna pa rin ng mataas na presyo ng petrolyo, epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, ipinagutos na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makipag-ugnayan ng ahensya sa iba't ibang mga oil-producing countries upang matugunan ang supply ng langis ng bansa. Ayon kay Lazaro, kinakausap na ng mga ambasador ng Pilipinas ang piling mga bansa na posibleng pagkunan ng supply kasama ng opsyon na pag-aangkat ng langis sa bansang Russia. Binigyang din ni Lazaro na habang sarado ang Strait of Hormuz at hindi makadaan ang mga oil tanker, mananatiling kapos ang supply ng langis hindi lamang sa Southeast Asia kundi sa buong mundo. Mega Balita Linggo. 36 na minuto makalipas ang 6 ng umaga. Marin namang itinanggi ni Tingog Party List Representative Judah Sidre ang aligasyong tumanggap ng suwal ang ilang kongresista para suportahan ang impeachment kay BP Sara Duterte. Ginawa na Sidre ang payag kasunod ng statement ni Representative Toby Tiangco na tumanggap umano ng perang ilang mambabatas para pumabor na ituloy ang impeachment. Sa isang statement, hinamon din niya si Tiangco na maglabas ng ebidensya kaugnay ng kanyang akusasyon. Binigyang din nito na ang kanyang suporta sa impeachment ay batay sa mga ebidensyang inilatag at testimonya laban sa Vice Presidente. Dagdag pa niya Sidre, mahirap ang naging desisyon lalo't ikinakampanya pa niya si Duterte noong 2022 elections. Mega Balita Linggo.
Samantala nais namang bumuo ng People's Court ang isang civic group na sabay natututok habang dinidinig ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jaime Regalario, chairman ng Kilusang Makabansang Ekonomiya o KME, kasama nila sa pagbuo nito ang ilang obispo at mga kaparian. Aniya layunin ng People's Court na mailapit ang investigasyon sa publiko habang inihaharap ang ipinasang mga ebidensya sa Senado. Balak din ng grupo na mag-imbita ng mga retiradong miyembro ng judiciary kabilang sina dating Chief Justices Maria Lourdes Sereno at Reynato Puno. Target ni na Regalario na ilunsad ito kasabay ng paglilitis kay BP Sara habang tinitingnan pa kung pahihintulutan silang gawin ito sa loob ng Senado. Teka, yung mga nilagay dining iniimbitahan na sumama dito sa People's Court na kinakasang ito, itong sina dating Chief Justices Maria Lourdes Sereno at Reynato Puno. Dapat maglagay din ho tayo ng iba pa. Hindi lamang ho yung na alam naman na natin na mayroon ng kinikilingan para ho yung People's Court ay magmukha talagang taong bayan. Hindi lamang dun sa alam naman na natin na pabor doon sa meron ng kinikilingan. Hindi naman natin ho dinidiscount yung kakayahan ho ng mga binabanggit na isasama ho rito. Pero ang ibig ko baga hong sabihin maglagay din tayo ng iba pa. Malamang naman hindi lamang ito yung kanilang isasama. Kaya nga civic group at People's Court yung kanilang bubuuin. Siguro ito lang yung nabanggit. Yung sa akin naman para lang ho tayo hindi mapagkamalan na binubuo pa lang. Meron ng kinikilingan yung inyong mga kinukuhang o binabanggit ninyong pangalan. Maglagay din tayo ng sa tingin natin ay impartial yung lalamanin ng kanilang pag-iisip at ng kanilang bibig para matawag ho talagang People's Court. Mega Balita Linggo. Samantala sa iba pang mga balita, marin namang pinabulaanan ng Land Transportation Office o LTO ang kumakalat na balitang tumaas umano ng 100% ang bayarin sa rehistro ng sasakyan. Ayon mismo sa ahensya, fake news ang naturang impormasyon at hindi totoo ang biglaang taas singil. Naglilinaw ng pamunuan ng LTO, lahat ng bayarin sa vehicle registration at iba pang mga transaksyon ay nakabatay sa umiiral na mga batas at mga patakaran ng gobyerno. Inikayat naman ang publiko na huwag agad maniwala o magbahagi ng hindi beripikadong mga impormasyon. Mega Balita Linggo. 41 minuto na ho makalipas ang 6 ng umaga. Muling ipapasubasta ng Bureau of Customs o BOC ang mga nasamsam nilang 11 mga luxury vehicles sa darating na Marso 27. Kabilang rito ang Mercedes-Benz G650 V12 Biturbo na may floor price na mahigit 79 na milyong piso at Ferrari SF90 Stradale Mansory na may floor price na 54 na milyong piso. Bagong bidding ay magkakaroon muna ng public viewing sa 11 mamahaling sasakyan sa BOC Port of Manila simula Marso 23 hanggang 26. Ang mga interesadong bidder ay kailangan makapagsumite ng mga kaukulang dokumento hanggang sa Marso 24. O ikaw, paring Rambulabay ha? Paring Rambulabay, nagkausap tayo nung isang araw. Ang sabi mo, balak mo ng palitan yung dalawa mong sasakyan. Ulitin ko lang sa'yo, Marso 27 yung takdang araw ng bidding. Pero may public viewing muna Marso 23 hanggang Marso 26. Kaya ako naman ay pwede rin namang pumunta, pero doon tayo sa public viewing. Mega
Balita Linggo. 18 minuto na lamang ho bago magigapito ng umaga. Bubuksan muli ng Commission on Elections o COMELEC ang voters registration sa Antipolo City simula Marso 23 hanggang Mayo 18 para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa COMELEC, maaaring magparehisto ang isang kwalipikadong individual tuwing araw ng Lunes hanggang Sabado mula alas 8 ng umaga Kasama dito ang mga botanteng nais magpalipat ng kanilang record sa ibang lugar, reactivation ng kanilang registration, correction of entries at change of status. Nagpaalala ang COMELEC na kailangang magdala ng valid government IDs para sa mga nais na magparehistro. Mega Balita Linggo. Sa iba pang mga balita ay naprubahan na ng Economy and Development Council ang 3-term school calendar ng Department of Education o DepEd simula school year 2026-2027. Ayon sa Department of Economy Planning and Development o DepDev, mula 4 grading period system ay mas makikinabang ang mga estudyante. Magbibigay oportunidad din umano ito para sa mga guro na gusto ng professional development at maglaan ng oras sa catch-up initiatives. May kabuang 201 class days ang trimester school calendar. 6 days sa term 1, 65 days sa term 2, at 67 days sa term 3. Ang term 1 ay mula June 8 hanggang September 15. Ang term 2 ay September 16 hanggang Disyembre 18, habang ang term 3 ay January 4, 2027 na hanggang Abril 8 ng susunod na taon. Mega Balita Linggo. 45 minuto makalipas ang 6 ng umaga o 15 minuto na lamang ho bago magikapito ng umaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Mega Balita Linggo. Ay, nasa uling sigwada na ho tayo ng isang oras na balita at talakayan ngayong araw ho ng linggo. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Val Gonzales. 9 na minuto bago magkakapito ng umaga.
Dapat muna magkaroon ng pilot testing bago opisyal na ipatupad ang trimester system proposal ng Department of Education o DepEd sa pagbubukas ng academic school year ngayong taon. Ito naman ang pahayag ni Benjo Basas, National Chairman ng Teachers Dignity Coalition o TDC, sa programang Bombalita sa DZRH News. But with that, ang sabi po namin, siguro baka mas mainam na magkaroon po muna nung tinatawag po natin na piloting dito. Baka naman nagmamadali tayo sa June 2026 na ay patutupad na natin ito nang hindi pa po natin kailangan po talaga natin ipaunawa ito sa mga tao, lalo na sa mga frontliners. Kailangan po natin makita na ito ay effective through piloting. Dagdag pa ni Basas, napapanahon na rin para tutukan ng DepEd ang pagbabago sa mga learning materials para maging angkop sa bagong sistema. Samantala ng tanungin ng DZRH News kung kaya pa at paano ba ang gagawing piloting sa Hunyo, may suwesyon dito ang TDC. Ngayon, doon sa kahandaan para sa piloting as compared to the whole DepEd system, diba? Yung isang region lang ang gagawin, mas madali po itong paghandaan kahit na 2 buwan mahigit na lamang po, diba? Kasi we just have to calibrate, diba? Yung ating mga school forms, yung ating mga learning materials, mas madali po 'yon kaysa ipilit natin na buong Pilipinas ay patupad po ito. Yan si Benjo Basas, na bagay sa kanya ang kanyang apelyido na may kinalaman sa pagbabasa. Mega Balita Linggo. Samantala, kinundi na naman ng Philippine Coast Guard o PCG ang ginawang pagtutok ng fire control radar ng isang Chinese corvette malapit sa kanilang aircraft sa Panganiban Reef sa west of Philippine Sea. Ayon kay Rear Admiral J. Tariela, nangyari ang insidente habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa bahagi ng Panganiban Reef noong Marso 20. Maliban dito, nag-radio challenge din naman ang Chinese forces at iginiit ang kanilang soberanya sa lugar. Samantala, namataan din ng PCG ang nasa 30 Chinese militia vessels malapit sa Escoda Shoal at nagsagawa rin ng paglipad sa Yungin Shoal kung saan nakapwesto ang BRP Sierra Madre. Mega Balita Linggo. Tagumpay na naisagawa ng Pilipinas at Amerika ang maritime cooperative activity sa Manila Bay at Bataan. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, layunin ng aktibidad na palakasin ang interoperability sa pagitan ng AFP, US Indo-Pacific Command at Philippine Coast Guard. Patunay umano ng matagumpay na bilateral drills ang matibay na koordinasyon ng dalawang bansa para sa regional maritime security, stability at pagsunod sa international law. Kabilang sa isinabak ang BRP Antonio Luna, 2 A-29B Super Tucano, isang C-208B aircraft, Sokol Search and Rescue o Rescue Aircraft at BRP Gabriela Silang, bawang mga kagamitan ng Philippine Coast Guard. Mega Balita Linggo. Limang minuto na lamang bago mag-ikapito ng umaga. Inatasan naman ng Philippine Coast Guard inatasan ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban ang lahat ng kanilang hanay na paigtingin ng pagbabantay sa lahat ng pantalan sa susunod na linggo. Ayon kay Gavan, magdideploy sila ng 15 o 17,000 personnel para sa kanilang upland biyahe ngayong Semana Santa 2026. Layunin na niya nitong matiyak ang kaligtasan at seguridad sa inaasahang dagsanang sea passengers na uuwi sa iba't ibang mga probinsya. Makikipagtulungan din ng PCG sa Department of Transportation habang 24/7 ang magiging pagbabantay sa mga passenger vessels at nautical highway sa western at eastern seaboards. Nakantabay din ng Search and Rescue Units, Medical and Response Team para rumisponde sa anumang maritime emergencies. Mega Balita Linggo.
kaugnay sa paghahanda ng PCG. Ligtas na nasagip ng Philippine Coast Guard ang 32 sakayan ng lumubog na bangka sa karagatan ng Kalatagan sa lalawigan ng Batangas. Kabilang sa mga ito ang isang sanggol at 20 mga bata. Batay sa ulat ng PCG Southern Tagalog, papunta sana sa isang swimming trip ang bangkang galing sa Nabotas nang bigla itong ampasin ng malalakas na alon at tuluyang lumubog. Agad namang narespondihan ng rescue team at ng mga mangingisda ang mga biktima na dinala sa Balayan MDRRMO para sa agarang pagsusuri. Lumalabas sa investigasyon na illegal na ginamit ang bangka ng walang sapat na clearances para o kaya't nahaharap ang operator nito sa posibleng paglabag sa maritime safety regulations. Dapat talaga ito isang halimbawa na paparating yung dagsana naman ng mga kababayan nating uuwi sa iba't ibang probinsya dahil sa Semana Santa. Ito'y magandang drill ho itong nangyari hong ito. Magandang drill ito at isang babala dun ho sa ating mga Coast Guard officers sa iba't ibang lugar ho. Iba't ibang mga pantalan na pag-igihin dahil ito nakalusot ho itong isang bangkang ito na wala palang mga clearances kung bakit nakalusot galing pa ng Nabotas. Yan na nga ba yung sinasabi natin mabuti na lamang at ang Philippine Coast Guard ay nakapag-responde kaagad at nailigtas yung 32 mga biktima at karamihan dito ay pawang mga bata. Mega Balita Linggo. Nasapat naman ang mga otoridad ang 7 milyong pisong halaga ng shabu mula sa isang high-value individual sa Poblacion District sa Davao City. Sa report ng Davao City Police, kinilala ang suspect na si alias Alex na matagal nang minamanmanan ninggil sa illegal nitong aktibidad. Nahulog ang suspect sa pasurbayan ng pulisya dahilan para arestuin siya ng mga otoridad. Na-recover sa operasyon ang malaking balot ng illegal na droga, isang motorsiklo at cellphone na kanyang ginagamit sa illegal nitong transaksyon. Naharap ang suspect sa kasong paglagbag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mega Balita Linggo. Samantala sa kulungan naman ang bagsak ng isang babaeng sangkot sa pangingikil sa lungsod ng Maynila. Ayon sa Philippine National Police Cyber Response Unit, hininga umano ng suspect ang isang dayuhan na kausap nito online ng 2 milyong piso. Pinagbantaan din ito ang biktima kung hindi ito magbibigay ng pera. Agad namang naaresto ang suspect matapos magsumbong sa kapulisan ang biktima. Bakit nangingikil ito? Anong kapalit? 2 milyon pa naman. Ano yun? Good morning pala kay Mayor Zenny Mendoza. Sa lalawigan ho ng Batangas, sa Talisay. At kondolenso muli dahil namaya pa ho yung kanyang kapatid nung nakalipas hong linggo. At sa ngalan ng ating executive producer na on leave ngayon, naka-birthday leave si executive producer Wina Carrascal Hesoro ay maligayang ika-23 kaarawan mo, Miss Wina. At sa ngalan siyempre ni Don Carlos Pobre at Kyle Bullas ang nagsilbi nating mga executive producer ngayon. At siyempre pa sa technical side, si Engineer RT Ray Taladro at siyempre si Engineer Heath Del Moro. Sa ngalan ho ng bumubuo ng DC Radio Center, ako pong muli ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Val Gonzales at ang tabayanan si Binibining Les Narciso sa kanyang programang Maynila. Ito ang Pilipinas. Oras sa buong Pilipinas, 1 minuto na makalipas ang ika-7 ng umaga.